Basta po tayong lahat. Salamat. How are you today? How good it is. Yun pa lamang paggising natin sa umaga, it's an evidence of how good yung ating Panginoon sa buhay natin. Amen ba? Kaya we have a lots of reasons why we are celebrating today. No? Ang dami nating pwedeng dahilan para tayo ay magpasalamat, magpuri sa ating Panginoon ngayong umaga na ito. Praise God. And today, nakaka-bless because para bang para ang bilis ng panahon, no? We're just studying the silent killers for the month of July, and now we are now in the month of August. So, katulad ng napanood po natin kanina, ang ating tema for today, for this month, is about neither hot nor cold. Yan po. Yan po ang ating sermon series for the month of August. So, ang silent killer ay nagta-transition po dito ngayon. Tinitignan ngayon ng Panginoon, tinitignan ka ngayon, meron ka pa rin bang silent killers? Meron ka pa rin bang something in your heart? Kaya ito ngayon po ay parang diagnosis ng isang Diyos sa kanyang mga anak. No? Are you hot nor cold? It's okay. Pero ang sabi niya po dito is yung pagiging lukewarm Christian natin. That's the danger part. Ano po? Kaya po, samahan po natin ang bawat isa sa atin to discover the word of the Lord upon us na hindi natin makita yung church natin that forgot the fire. Amen. So ang ating series na ito would really give us the knowledge and remind us ano ba ang kalagayan natin, ang ating kondisyon sa buhay natin bilang mananampalataya. So, I would like to start it with, sino bang gusto dito ng mahilig magkape? Yung mga mahilig magkape? Mga buhay kape. Paggising sa umaga, kape agad. Pag nagmerienda, kape na naman. Pagkatapos kumain, ito na naman, kape ulit. O, matutulog na nga lang, magkakape pa rin. Buti sa panaginip niyo po, hindi kayo nagkakape. Nagkakape pa rin. Okay, ito ba yung tanong ko? Wala namang masama sa pagkakape. Ano po? Pero tignan niyo po, ha? Ramdamin niyo sa sarili niyo. Pag tinimplahan ka ng kape, o ikaw mismo nagtimpla, iinumin mo ba ang kapeng maligamgam? Sino ang umiinom ng kapeng maligamgam? Actually, minsan po, naglagay po ako ng from the thermos doon sa aking mug. Tapos nilagay ko yung 3-in-1 ko doon sa mug. Sabi ko, ba't ayaw lumubog ng kape? Tsaka yung pala, nung tinignan ko yung tubig, hindi pala mainit. Maligamgam. Kaya nahirapan akong buo-buo yung yung kape. No? Buo-buo, ayaw matunaw yung kape tsaka yung asukal. So it's really disappointing. Ano po? Lalo na pagka humigop ka, may paihip-ihip ka pa no? Tapos pagka higop mo, hindi pala mainit. Anong mararamdaman mo? Anong ma-feel mo? Disappointed. No? And ito po ay may kinalaman din sa ating pananampalataya, sa atin bilang isang katawan, bilang isang church. Ano po? And ito pong sermon po na ito ay pagbabasihan po natin ang Revelations 3 wherein ang sulat patungkol sa Church of Laodicea. Ano po? Ang Church of Laodicea, actually sinulatan po ito ni Jesus kung ano yung kanyang diagnosis sa kanila. Ano ang kanilang kalagayan, kondisyon nila, sitwasyon ng mga kapatid natin sa Church of Laodicea. And kung mapapansin niyo po, if you're going to read Revelation chapter 3, 14 to 22,
ang pinatutungkulan po ng ating Panginoong Hesus ay yung mga kapatid natin. Ibig sabihin mga believers, no? So ang Diyos ngayon ay sumusulat sa mga mananampalataya, mga believers. Na dati burning yung kanilang pananampalataya, mainit sila sa kanilang pananampalataya hanggang sila ay natagpuan ng Diyos na mga maligamgam na lamang. Kung gaano sila kainit noon, natagpuan ng ating Panginoon sila na maligamgam na lang. Kaya Jesus wrote a letter to Church of Laodicea not to condemn or judge them, but to warn them at ipakita ang totoong kalagayan nila as a lukewarm Christian. I don't know even if the Lord is speaking to KKCF. KKCF, here's my diagnosis. Are you cold nor hot? Or a lukewarm Christian? Mas maganda nang sabihin ng Panginoon yung totoo kaysa naman namumuhay tayo sa kasinungalingan. Kaya po, I don't know if kung maniniwala po kayo o mag-a-agree kayo pagka sinabi nating mas mainam, basahin po natin ito, ha? Mas mainam ang kirot ng katotohanan kaysa kapayapaang gawa ng kasinungalingan. Do you agree with that, church? If you agree with me, can you stand up? Amen. Ang sabi ng John 8:32, you will know the truth and the truth will set you free. Sa ating pagsisimula, let's read our text for today. Yan, ang matatagpuan po natin yan sa Revelation chapter 3, verse 14 to 15. We have series weeks po ngayon, and ang ating pag-aaralan po is Revelation chapter 3, verse 14 to 22. Nahati po yan every week. Meron po tayong two verses na ating pag-uusapan. Kaya hihimayin po natin itong sinasabi at itong sulat ng ating Panginoon dito sa Church of Laodicea. And let's see and reflect of what the Lord is telling us today. Okay? So, from Revelation chapter 3, 14 to 15, let us all read. Sabay-sabay po tayo and go. At sa anghel na iglesia sa Laodicea ay sinulat mo, ito ang sinasabi ng Misa, ang tapat at tunay na saksi mula ng nilikha ng Diyos, alam ko na ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig ni mainit. Sana ikaw ay malamig o mainit. Let us all pray. Heavenly Father, Lord God, we just want to hear the truth, O Lord. And we pray, Lord God, to teach our hearts. Magkaroon kami ng teachable heart, O Lord God. Tanggapin ang katotohanan, Panginoon, na kami ay nagiging mahina. Madalas, Panginoon, ay kala namin, kaya na namin, Panginoon. But we are wrong. And thank you, Lord God, for niloob niyo, Panginoon, na dinako niyo kami sa lugar na ito upang marinig ang katotohanan ng nagmumula sa inyo. Kaya naman, O Diyos, guide us, O Lord God. Give us the wisdom, O Lord God. Maunawaan namin ang iyong salita. At hayaan mo, Panginoon, na mag-focus kami sa inyo lamang, Panginoon. At kayo po ang maitaas throughout our service. To you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You can be seated. Tayo po ay makakaupo na. Mula po sa ating binasa, ang ating title for today is about the diagnosis. Not cold, not hot. Ito po yung pagsusuri ng ating Panginoon sa atin ngayong umaga na ito. And I pray that it's either cold or hot sana tayo, but not a lukewarm Christians. To give you a background about the Church of Laodicea,
Ito pong simbahan ng Laodicea, there are actually seven churches po yan na binanggit sa huling bahagi na aklat ng Biblia, which is the Revelation. Ano po? At ang Laodicea ay one of the seven churches na sinulatan ng ating Panginoon. Actually, yung 7 na yon, 2 lang doon yung mababasa mo doon na puro positive, puro magaganda yung sinasabi ni Jesus. No? And discover, assignment nyo, 2 church yon. Pero yung 5 na yon, halos puro, hindi naman judgment, pero puro pagpapaalala and warning for them. At isa po dito ay ang Church of Laodicea. Ang Church of Laodicea po ay maituturing na isang mayaman na lungsod po. At ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Asia Minor o kung tawagin natin modern day Turkey. Nasa Turkey po ito. At sabi ko nga kanina, sila ay kilala, no, bilang isang maunlad na syudad. In fact, maganda yung ekonomiya nila, mayaman, no, at mayroon din sila mga banking industries. No? Kumbaga sa Pilipinas, parang kumbaga nasa BGC ka, nasa Makati ka, no? Parang ganon. So, sila yung medyo maangat-angat. And in fact, sa sobrang yaman nila, no, minsan po dumating yung isang malakas na lindol sa kanilang lugar. At sa paglindol na yon ay marami ang nasirang struktura, marami ang nawasak. Pero sabi ng Roman, kumusta kayo dyan? Ito, magpapadala kami ng tulong sa inyo. Pero sabi ng Church of Laodicea, wag na, kaya namin to. No? So hindi sila tumatanggap ng tulong. Kasi para sa kanila, kaya nila yon gawin. Kaya nilang magpatayo o ipatayo ulit yung mga nasira na yon. So dito ba lang, makikita mo na yung pagiging, yung parang arrogant ang dating. Yung pagiging mayabang na parang self-sufficient sila, no? Hindi sila tumatanggap ng anumang tulong kasi para sa kanila kaya nila, self-sufficient. And kilala rin sila bilang isang textile industry. So meron silang mga patahian ng mga tela. At ng araw po, mahal po ang mga tela. Lalo na pagka mga tela na mga kulay, mga silk, yan, mga kulay purple, black, ganyan. Mahalin po yun. Ano? At sila po yung gumagawa nun, isa sila sa gumagawa nun. Kaya matuturing na sila ay may mataas na ekonomiya. And hindi lang man po siya. Kilala rin po ang church na ang lugar ng Laodicea para sa kanila, na sila ay meron silang medical kilala rin sila bilang para po siya mga medical center. Ang kanilang meron silang mga patahian ng tungkol sa mata. At ng araw sila, marami sa kanila, medyo lumalabo ang kanilang mata, doon sila pumupunta doon sa lugar na yun. Kasi sila rin ginagawa ng isang gamot para sa ekonomiya palinaw sa mata. And hindi lamang po sila kilala rin sa ang lugar ng medisina. Tulad po ng sinasabi na kanilang mga patahian sa mata. Pero let me realize, malabo ang kanilang mata, doon sila pupunta. Itong 18 lang. Kaya nga, sabi niya po sa 18, sinasabi, tinapayo kung bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang isuot at pagkakaroon ng kahiyang mo. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid ito upang ikaw ay upang ikaw makakita. Bumili ka rin sa akin ng sasakiti. Kaya kalig so anong pinakatayuan ng Laodicea? Yung sa akin ng Panginoon, bumili ka sa akin ng ginto para matunay na ikaw ay mayaman. Bili ka sa akin ng puting damit para makita yung para matakpan yung hubad sa hita. Yung sa hubahan. At sinabi puro, bumili ka sa akin ng gano'n para tayo bumili ka upang ikaw ay makakita. Pero katulad ng sinasabi ko kanina,
contradict ako. Pero may ibig sabihin na bakit niya ito kasi makikita na natin agad doon, katulad ng sabi ko, meron agad pride sa kanilang mga puso. What do you have that you did not receive? And if you did not receive it, why do you boast as though you everything we have is what you have that you did not receive? Arrogance forgets the truth. Para silang nagmamalaki na meron silang lahat. Pero sa nila sa buhay. Everything we have is what you have that you did not receive. Arrogance, sila ay naging self-sufficient. Para silang nagmamalaki, naging independent sila. Hindi sila naging dependent sa ating Diyos. The Messiahs thought they had it all. Pero ang problema, spiritually, they are independent sila. Hindi sila naging dependent sa ating Diyos. The Messiahs thought they had it all. Pero ang problema, spiritually, naging materialism sila. Sabi nga ng Moses, do not store up yourselves treasures of all. Kaya po, ginamit ni Jesus ang physical na kondisyon ng kanilang tubig para i-illustrate ang kanilang spiritual kondisyon. Kasi po, kahit na gaano sila kayaman, meron sila mga facilities sa katulad nito, there is one major problem in Jesus. Alam niyo po, anong problema nila? Kasi po, kahit na gaano sila kayaman, meron sila mga facilities sa Laodicea ay walang sariling source. Wala silang source. Kaya umaasa lang sila sa kanilang mga kapitbahay. Ang Colossians ay walang sariling source. Hierapolis, sila yung mga may tubig na dumadaloy papunta lamang doon sa kanilang Colossians. And makikita natin, we're going to describe ang Colossae, yung mga may tubig mataas na part. Doon po ang mga doon nagkagaling ng isang malamig na tubig. Makikita natin, refreshing, maraming water, parang kung sino bang gusto nito uminom na lalo na magaling ka naman basketball, tapos uhaw na uhaw. Tapos papakabagin ka na yung medyo maraming water, parang kung sino bang gusto nito mas uhaw na uhaw. Tapos papakabagin ka na yung medyo maraming water, parang kung sino bang gusto nito mas uhaw na uhaw. Tapos papakabagin ka na yung medyo maraming water, parang kung sino bang gusto nito mas na. Ganun din po doon sa Hierapolis. At sa pamamagitan po ng stone aqueduct, no, yun po yung ginagamit nila nung araw. Wala akong nakuhang picture, no. But din po, ito po yung gawa sa bato na dinadaluyan po ng tubig mula doon sa pamamagitan po ng stone aqueduct papunta doon sa Laodicea. Ginagamit nila para siyang wala akong nakuha. Hindi naman imburnal, pero para ginawan nila ng mga gawa sa bato madaluyan na dinadaluyan po ng tubig na sa lupa sa pamamagitan po ng kaya nilalagyan nila ng ginagamit nila para siyang wala akong nakuha. Hindi naman imburnal, pero para ginawan nila ng mga gawa sa para madaluyan na dinadaluyan po ng tubig na sa lupa sa pamamagitan po ng ito po yung dahilan bakit ginamit ni Jesus yung metaphor of using the lukewarm water sa Laodicea. And as a lukewarm water na kung saan meron sila, ay yun yung ginamit ng ating Panginoon para ipakita na sinasabi, outwardly rich but spiritually
bankrupt. As a lukewarm water na kung saan meron sila, ang hirap nito, no? Ginamit ng ating pinaniniwala mo sa sarili mo that you are outwardly rich, but spiritually, pero ang totoo, wala na palang laman, wala na palang apoy ang iyong puso para sa Diyos. Nasanay ka na lang gumising ng umaga, nasanay ka na lang na kumain ng ganitong oras, nasanay ka na lang na pag-uwi mo, maghuhugas ka ng kamay, ng mukha, matutulog. Nasanay ka na lang gumising ng umaga, nasanay ka na lang na kumain ng ganitong oras, nasanay ka na lang na pag-uwi mo, maghuhugas ka ng kamay, ng mukha, matutulog. Ibinunyag ni Jesus ang spiritual na pagiging manhid ng iglesia ng Laodicea. Hindi malamig, hindi mainit, kundi maligamgam. Akala nila maayos sila. Akala nila okay lang sila. Ngunit iba ang nakita ni Jesus. Hindi malamig. Ang unang hakbang patungo sa tunay na pagbabagong spiritual ay ang pagkilala sa ating totoong kalagayan. Ito po yung mga in denial eh. Ito po, mahirap po ito sa atin. No, kapag tinitinay natin na hindi tayo okay, yun po ang mahirap masolusyonan. Sabi nga po nila, mas mahirap daw gisingin ang taong gutom. Ha? Tinitinay natin na hindi tayo okay. Mas mahirap pong gisingin ang taong nagtutulog-tulugan. Mas mahirap daw gisingin ang taong. Kaya po, sinasabi po natin na ang unang hakbang patungo sa tunay na pagbabagong espiritual ay ang malaman mo ang totoo mong kalagayan that you're going to accept. Kaya po, kung ano yung condition mo ngayon, at ilapit mo ito sa Diyos. Patungo sa tunay na pagbabagong espiritual, and this is how Jesus diagnosed the Laodicean kalagayan that you're going to accept. Kaya sabi na po natin, diagnosis, condition mo ngayon, not cold, not hot. Sinusuri ng Panginoon ang bawat isa sa atin ngayon. Kaya dapat po, ang dapat gawin ng mga Laodicean, ang dapat gawin ng KKCF, ang sabi ng Micah 6:8, walk humbly with God. Maging humble daw tayo. James 4 says, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Ang sabi ng Micah 6:8. At para makita na ikaw ay nagpapakumbaba, it shows na ikaw ay nagpapakumbaba kung uunahin mo ang Panginoon. Amen? Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. If you're seeking the kingdom of God, kung inuuna mo ang Diyos, ibig sabihin, ikaw ay nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Amen? Ito yung nakaligtaan ng mga Taga-Laodicea. Again, as we read our passage from Revelation 3 verse 14 says, isinulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang tapat at tunay na saksi at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Isinulat mo sa anghel. Sinasabi niya daw po ang pangalan ay Amen. Bago ang lahat. Siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang. Bilang isang first aider, ako po dati sa Qatar ay isang safety officer din po ako. And kinakailangan kong kumuha ng PLS at first aider training o basic life support. At pagka yung mga trainings po na yon, kapag ka merong incident at may mga nangyari, halimbawa po may na-aksidente, hindi ko muna pwede siyang galawin. Kailangan magpapakilala muna ako na ako ay isang first aid trained. No? Nagpapakilala muna ako. It is a protocol po ito na magpakilala muna. Itinuturo ito bilang bahagi ng primary assessment o unang hakbang sa pagtulong. Casualty o yung tutulungan natin ay magkaroon ng tiwala sa iyo. No, halimbawa may napilay at tapos someone na biglang lalapit sa iyo tapos gagalawin ka, syempre matatakot ka. Pero pag nagpakilala ka ang isang doktor o isang first aid na magbibigay ng tulong, syempre yung tutulungan medyo magiging kampante.
nagkakaroon ng tiwala. Tama po ba? No? Kapag ka napilayang ka halimbawa dito, no? Tapos may lumapit, o tutulungan kita, sandali lang po. Ano ka po ba? Hayaan mo, ako'y karpintero ko, tutulungan kita. No? Sa tingin mo, ipapagalaw mo yung braso mo? Sandali lang. Diba? Pero pagka sinabing lumapit sa iyo, I'm a graduate ng ganito, no? I'm a doctor, I'm a graduate ako, I'm a trained first aider, I have a certificate of, ang dami mo, no? Ang haba sinula, I'm a graduate of, no? Ang dami yung pagpapakilala. Pero ito po, totoo po, na kailangan protocol po ito sa amin, no? Sa mga first aiders. Para masabi na tayo ay authorized para tumulong at galawin yung ating tutulungan, no? And ganun din po ang nangyari dito sa verse 14. Before Jesus confronts the Church of Laodicea, no? He confirms who he is first because his diagnosis is trustworthy. Isinulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ang anghel po na yan na tinutukoy, hindi po yan po yung mga kerubin. Sila po yung mga preachers, no? Sila yung nagdadala ng mensahe. Sino ba yung mga nagdadala ng mensahe? Ano po? So, again mga kapatid, if Jesus is speaking, are we listening? Kapag ka nagsasalita ba ang ating Panginoong Hesus, nakikinig ba tayo? Gusto kang tulungan ng Panginoon, ibibigay mo ba? No? Jesus confirms who He is. At kapag ka nalaman mo na ang Panginoon ang nagsasalita at nagsasabi sa iyo na gusto kang tulungan, ibibigay mo ba ang bagay sa buhay mo kung ano yung nasisira? Of course, you have to. Pero depende na lamang kung gaano kakatiwala sa ating Diyos. Kaya po napaka-importante na makilala natin ang ating Panginoon. And in this verse 14, Jesus, the faithful witness. No? Jesus, the faithful witness. Katulad ng nasabi natin sa Revelation 3:14, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. Dito ay nagpapakilala si Jesus sa isang makapangyarihang paraan, no, ng pagpapakilala niya. Yung sabi niya pong Amen, words of Amen, ay it is Christ parang final word or you're agreeing ba, and most of yung Amen po dito ay nagpapatungkol na hindi lamang ito yung pagtatapos ng panalangin, no? Kundi ginamit ito ng ating Panginoong Hesus bilang kanyang titulo. Na ako yung nagsasalita dito. Ako ang nagpapahayag, ako yung nagsasabi. Kumbaga sa isang letter, pirma niya yun. O meron siyang stamp. No? Words of the Amen. Kaya sabi niya po, the faithful and true witness, it is the Lord Jesus. Kaya ibig sabihin po ng Amen ay, ito ay totoo, paniwalaan mo. Ito ay matibay na saksi. Kaya kailangan mo itong pagkatiwalaan. Maniwala ka. Kasi may stamp. Kapag ang birth certificate mo, walang stamp, walang pirma, sandali lang. Huwag ka munang agad-agad maniniwala. Baka scam yan. Pero ang Panginoon, ipinapakita muna sa atin, kino-confirm niya, it is me, anak. So maniwala ka. The faithful and true witness. Unlike human opinions, Jesus sees clearly and speaks truth with authority and compassion. Hindi tulad ng tao, no, hindi tulad ng tao o hindi tulad ng opinion ng tao, malinaw ang nakikita ng ating Panginoon. Kapag ka nagsabi siya,
tama, totoo yung sinasabi ng ating Panginoon. At kapag sinasabi niya yung totoo sa atin, He speaks with authority. At kapag nag-speak siya ng ating Panginoon, merong at kapag pagmamalasakit sinasabi niya yung totoo kapag sa atin, nagsalita ang He ating speaks Panginoon with authority. sa atin. May pag-ibig. At kapag nag-speak siya, Pinapakita ni Jesus na siya ay tapat at hindi ating Panginoon. mayroong At kapag pagmamalasakit sinasabi tulad niya yung ng totoo sa kapag atin, nagsalita ang He ating speaks Panginoon. with Kaya authority. dito, May faithful and pag-ibig. true Kapag nag-speak siya, witness. Pinapakita ni Jesus kaya kung ano man na ang sasabihin niya sa siya ay Church tapat of at Laodicea, hindi ating Panginoon. mayroong Kasi pagmamalasakit kapag tulad ng totoo sa kapag atin, nagsalita ang ating Panginoon. Kaya dito, faithful and true kapag nag-speak siya, pinapakita ni Jesus kaya kung ano man na ang sasabihin niya sa siya ay Church tapat of at Laodicea, hindi ating Panginoon. mayroong pagmamalasakit tulad ng kapag No? Masakit. Pero ito yung katotohanan eh. Dito tayo binabago ng Panginoon. Masakit because nagkulang ka. Masakit kasi ginawa mo ito mali. Pero dito po tayo lumalago sa katotohanan. The ruler of God's creation. He is not just another voice, mga kapatid. He is above all. Ruler of God's creation. He is above all, with authority to speak into the church. Siya ay higit sa lahat at may kapangyarihang mangusap sa kahit kanino. Kahit sa iglesia ng Laodicea and even sa church ng KKCF. Ibig sabihin, si Jesus ang pasimula, ang pinagbulan ng lahat ng nilikha. The ruler of God's creation. Hindi siya nilalang, si Jesus. Ang Diyos ay hindi po nilalang. Siya yung lumalang. Yes. Ito ay nagpapatunay na ang kanyang pagka-Diyos, bago pa man nilikha ang mundo, naroon na ang ating Diyos, si Kristo. Kapag ka po halimbawa ang isang doktor, kapag ka nagsabi siya sa iyo, kung ano yung kanyang diagnosis sa iyong check-up, sa iyong the result ng mga tests mo, syempre, pinaniniwalaan mo. Why? Because they are expert of that, itong profession na iyan. Tama po ba? So naniniwala tayo. Pero pagka nagsabi sa iyo isang engineer, ay nako, yung pong puso mo, merong nakasiksik doon na tornilyo, no? Parang gano'n. So, teka lang, hindi ka naman pupunta sa isang engineer o isang ano pa ba, ibang profession tungkol sa bagay na for health. Siyempre, ang pupuntahan mo ay ang doktor. No? Profession nila yan eh. At doon, dahil pagka sila ang nagsalita, merong diin, merong pagtitiwala doon sa sinasabi ng doktor. No? Jesus is not just pointing out a problem dito sa Laodicea. He's calling the church to go back because He loves them, the Laodiceans. Kapag alam natin kung sino si Jesus, na siya ang totoo, tapat at may likha ng lahat, dapat natin seryosohin ang kanyang mga salita. Ang problema sa atin, hindi natin ma-identify. Because malayo tayo sa Kanya. Because hindi na tayo nananalangin, hindi na tayo nagbabasa ng Bible, kaya hindi natin siya makilala. Kapag nagsalita na siya sa atin, hindi na natin ma-identify kung si Jesus ba yan. Si Lord ba yung nagsabi sa akin? At kapag sinasabi ng Holy Spirit, kinukonvict, ito yung sinasabi ng Diyos. Dahil hindi mo siya masyadong kilala, hindi mo siya masyadong na-identify, ang tendency po, sinusunod mo yung pansarili mo na. Kaya po, bumabagsak po tayo doon sa ating pagiging independent, pagiging self-sufficient, no? Pagiging self-centered natin. Kasi nga, hindi nga natin naririnig na identify
ang boses ng Panginoon. Why? Root cause, because you're not reading anymore His words. Hindi ka na nakikipag-usap sa Panginoon. Wala ka ng fellowship with the believers. In verse 15, makikita po natin dyan, Jesus knows our works. I know your deeds, sabi po ng Revelations 15. Actually, nahati po natin itong Revelations 15. 15a. I know your deeds, sabi niya po. He knows our motives. He knows our consistency, our private faith, not just our public ministry, mga kapatid. Hindi lamang po yan. Ibig sabihin, when we say Jesus knows our works, when we say He knows, o I know your deeds, sabi ng ating Panginoon, ibig lang pong sabihin, kahit na po maganda o maaring maganda ang reputasyon ng isang simbahan o lingkod, maaring marami ang dumadalo sa gawain, maaring aktibo ang mga ministries, maaring lumalaki ang offering, dumadami ang miyembro, pero hindi ito garantiya, mga kapatid, na ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Hindi po. Dahil again, hindi po siya tumitingin sa panlabas, sa outward. Tumitingin po siya, ano po yung motibo ng iyong puso. Paano ba tayo lumalago? Kaya karamihan po ngayon, pagka sinabi, uy, meron na kaming 500 members. Wow, ang blessed nyo naman. No? Grabe naman kumilos si Lord sa church nyo. Nagbase na sila sa kung ilan sila. Nagbase na sila. Nagpadala kami nagpadala kami ng 5 grupo sa Mindanao para nakaka-bless naman. Oo nga po, nakaka-bless po. Pero tama po na sabihin natin dahil sa kalooban ng Panginoon, pero hindi po mali po na pagbasihan natin ang mga bagay na ito. Mas mabuti nang may kasama akong 2 na totoo sa akin kaysa 2,000 na hindi ko alam kung kakampihan ka o hindi. He knows. He knows your deeds. He knows your heart, mga kapatid. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Jesus sees beneath the surface. He knows your intention inside of you, your heart. Kaya nga po, can you flash the next? Are we doing things for Jesus? Or are we doing things with Jesus? Pastor, pareho lang yan. Yes? Pero tignan natin kung gaano kalalim itong dalawa na ito. Pag sinabi natin, are we doing things for Jesus? Gumagawa tayo para kay Jesus. Tama ba? May mali ba doon? Wala. Wala. Tama lang na gumagawa tayo para sa Panginoon. Kaysa naman gumagawa ka para sa iba o para sa sarili mo. Naglilingkod tayo para kay Kristo. Yes. Yung service mo, yung paglilingkod mo, abala ka sa ministry para sa Kanya. Okay. Maaring aktibo ka sa church. Masipag ka magturo. Sa ministry mo, sa music ministry, talaga nga naman. No? Na 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 Egyptian. Na na na. Talagang kakabless naman ng buhay mo, kapatid. Talagang you're so active sa iyong ministry. Okay. Pero minsan, ito ay nagiging obligasyon na lang o performance. Kapag ka ikaw ay naglilingkod para sa Kanya. Posibleng mapagod ka, posibleng ma-frustrate ka, pwedeng lumayo ang puso mo kay Jesus kahit maraming ginagawa. Sa paglilingkod mo para sa Panginoon, gumagawa ka para sa Panginoon, minsan, pag nakita mo yung sitwasyon mo sa bahay, hindi mo na ako dadalo kasi, may problema pa ako. Saka na lang ako dadalo kapag
Pagka okay na ako. Saka na lang ako kakanta pagka ano? No? Saka na lang ako babalik sa ministry kapag ka okay na yung ano, yung asawa ko. Saka na lang ako dadalo, saka na lang ako babalik sa ministry o maglilingkod kapag nakapagtapos na yung aking anak. Saka na lang ako dadalo kapag yung baby. Kapag naglalakad na yung baby ko, nahirapan ako kung mag-alaga. Saka na lang ako dadalo kapag puno na yung aming bigasan. Saka na, ang dami pong rason kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Aatakihin tayo ng kaaway. Kapag naglilingkod tayo para sa Panginoon. Halimbawa po, ano ba pinatutungkulan mo talaga, Pastor? Tama naman yung maglingkod sa Panginoon para sa Panginoon. Yes, wala naman akong sinabing mali. Ito po, isa pong halimbawa. Para ngayong anak na todo ang gawa niya sa bahay para sa kanyang tatay, no? Gumagawa siya para sa kanyang tatay o yung nanay niya, yung anak, linis ng linis, no? Nakahugas na ng pinggan, nakaluto na, no? Lahat, okay na lahat. Pagdating ng magulang niya, wow, talaga nga naman, tuwang-tuwa ay magulang. Hanggang sa ganun lang nangyayari, gumagawa lang siya doon, no, ginagawa ng anak niya. Yung tatay, papasok sa trabaho, pag-uwi, kakain, matutulog na. Pero ang gagawin ulit ng anak kinabukasan, yun na naman, gagawa siya ng mga gawain ulit doon para matuwa yung kanyang tatay. Pagdating ng tatay, pagod, kakain, matutulog, bukas, papasok ulit yan. Okay? Pero hanggang sa nakikita niya, nakakapagod naman. Kapagod. Wala namang masama, kapatid. Pero, tignan po natin, yung relasyon ng mag-ama. Saan patungo? Kaya darating yung araw, ang panalangin mo, kapatid, Panginoon, tignan mo yung mga ginagawa ko para sa'yo. Lord, ito yung ginagawa ko para sa'yo. Yung paglilingkod ko, tignan niyo yung ginagawa ko para sa'yo. Sabi ng Panginoon ulit, alam ko ang iyong mga gawa. Alam ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig ni mainit. And that hurts. That hurts. Parang feeling mo, ginawa ko naman lahat Pero bakit sinasabi ng Panginoon na ikaw ay hindi malamig ni mainit? Are we doing things for Jesus or are we doing things with Jesus? Gumagawa ka ba with Jesus kasama ang Panginoon? Gumagawa ka bang kasama ang Panginoon? Kasi kanina, gumagawa ka para sa Panginoon. Gumagawa ka, naglilingkod ka para kay Jesus. And this time, gumagawa ka kasama si Jesus. Kasama mo siya sa bawat hakbang, sa plano, sa gawain, sa buhay. Naglilingkod ka, kasama mo ang Diyos. Hindi lang dahil kailangan, kundi dahil may relasyon kayo. May pagsasama kayo, no, ng Panginoon. May kagalakan at kapayapaan kasi alam mong si Jesus mismo ang gumagabay at kumikilos sa bawat ginagawa mo, sa ministry mo, sa paglilingkod mo. Halimbawa, sa anak ulit, no? Sa anak. Gumagawa siya ng project. Gumagawa siya ng kanyang assignment, project. At natutuwa yung kanyang tatay kasi nag-aaral siya ng mabuti. Pero sa kanyang paggawa ng project, gagawa siya ng, siguro malaki-laki yun, humingi siya ng tulong sa kanyang tatay. So dalawa sila, gumagawa silang dalawa doon sa project na yun. No? At sinabit na niya yung project na yun sa school
Panatag yung loob niya, kahit mababa ang grade noon, masaya ako, kasama ko si tatay ko naggumawa noon eh. And you are proud kasi kasama niya yung tatay niya doon. No? Masaya, natuto, mas lumalim yung relasyon ng mag-ama. And in 1 Corinthians 3:9 says, sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Again, 1 Corinthians 3:9. Jesus is giving us the chance to be His fellow worker. We are God's fellow workers, mga kapatid. Tayo ay kamanggagawa ng Diyos. Kasama tayo sa Kanyang plano at ginagawa sa mundo. Ito po ay nakakalimutan na natin. He knows our deeds. Kumilos tayo, maglingkod tayo sa ating Panginoon na kasama ang ating Diyos. Kasi kung maglilingkod kang mag-isa para kay Kristo, mapapagod po kayo. Darating yung time that you're just going to depend sa sarili mo dahil wala kang kasama. And you cannot do anything. John 15:5. Abide from me kasi if not, you can do nothing. Wala po tayong magagawa kung wala tayo kay Kristo. Kaya dapat kasama natin si Kristo sa buhay natin sa ating paglilingkod. Amen ba? This is a great privilege, mga kapatid. Praise God. Binigyan tayo ng pagkakataon na maging kamanggagawa ng Diyos. That's a highly favor for us. Can you realize that? Kung gaano siya kabuti sa atin? Kaya nga dapat po ang puso natin, Panginoon, samahan mo ako. Lord, gawin po natin to magkasama. Sa mga estudyante, Lord, mag-aaral ako ng mabuti. Samahan niyo po ako. Gusto kong lumago yung aking negosyo. Lord, wag niyo po akong hayaan. Samahan niyo po ako. Hindi ko to kakayanin. You see, if you go back to Martha and Mary, diba? Si Martha, naglilingkod siya kay Jesus. Wala namang problema eh. No, naglilingkod siya, busy si Martha magluto ng pagkain para kay Jesus, para sa kanyang mga disciples. Pero tignan nyo, sinabi ni Jesus, no? Sabi ni Jesus, mas mainam ang pinili ni Maria. Si Maria ay umupo, pinili niya, nakasama niya si Jesus. Ma-realize natin, kapatid, nasaan na nga ba ako? Suriin mo yung sarili mo. Yes, nasa church ako. Yes, may ministry ako. Yes, naglilingkod ako. Pero alam ng Diyos kung ano yung nasa puso mo. Ang pagsusuri sa sarili ay isang practice na dapat nating ginagawa. Check yourself. Nasaan na ba? Ako ba ay abalang-abala para kay Jesus pero wala nang panahon kasama ni Jesus? Pwede pong mangyari. You're doing something for the Lord pero hindi ka na nakafocus sa Kanya. Okay, back to basic again. Matthew 6. Unahin mo ang Diyos. Sa lahat ng iyong gagawin, sa iyong ministry, unahin mo ang Diyos. Isama mo ang Diyos. Ginagawa ko ba ang mga bagay para mapabilib lang siya? Ginagawa ko ba ito o ginagawa mo ito dahil kasama mo siyang lumalakad araw-araw? Ito yung masarap sa Panginoon eh. Dapat yun yung ating panalangin. Araw-araw. Dahil sabi sa kanta, araw-araw, ano sabi ng kanta? Kasiyahan. Araw-araw, kagalakan. Kasama natin ang Panginoon. Araw-araw. Amen? Would Jesus say, tignan niyo po yung sarili niyo, ha? Would Jesus say, we're on fire? Cold?
or somewhere in the middle of hot and cold. Yung totoo. It's just like a social media lang yan, mga kapatid. We're so active sa social media. Pinapakita natin, no? Lalo na yung mga kumakain sa kung saan-saan, huwag na kayo mang-inggit. Minsan nagugutom ako sa mga post ninyo. Talagang nga naman, selfie kasama yung pagkain niya doon, no? Wala namang masama, mga kapatid. No? Yung iba, talagang nga naman, crush niya yung sarili niya. Para may post pa ng no. Talaga nga naman, social media. Sa social media, you can deceive everyone. You can show sa social media kung gaano ka kayaman, kung gaano ka kasaya. Pero, hindi mo maililingid yan sa Diyos kung ano ang kondisyon mo. Marami po sa atin, dinadaan na lang sa social media na sila ay masaya, pero at the back of that phone, at the back of that sokmed, malungkot pala sila. Kamakailan, may tumalon ngang estudyante sa kanilang paaralan. Nakita niyo yon? Parang normal lang siyang naglalakad sa koridor, tapos umakyat siya ng ganun, tapos tumalon. Akala ng magulang maayos siya. Check yourself. Suriin mo, magpasuri ka sa Panginoon. And in verse 15b, kalahati po ng verse 15, the danger of lukewarm faith. And this is the danger of a lukewarm faith. That you are neither cold nor hot. I wish you were either one of the other. Sabi po ng Revelation 15. Cold or hot, hindi ko po sinasabi po dito, hindi po sinasabi dito na kapag ka ikaw ay cold, ay hindi dapat. Dapat ikaw lang ay hot. Hindi po. It's either okay lang na cold or hot. They have their burning passion and both are useful. Ang cold at hot, they are both useful. Pero kapag ka ikaw ay nasa middle, lukewarm, you're useless. Lukewarm are bland, indifferent, comfortable, but powerless. Jesus' strong reaction comes in the next verse. Actually, yung susunod po niya next week. Sabi niya sa verse 16, He is about to spit them out. And we're going to explore that next week po, no? But today we ask, why is lukewarm faith is so dangerous? Bakit nga ba napaka-delikado ang isang lukewarm faith? It's hard to repent from because we don't feel the urgency. Ang isang lukewarm faith, it's really hard for them to repent because for them, akala nila okay lang sila. Kaya nga, pati sa palabas, sabi niya po, it's okay to be not. Talaga ba? Yun nga lang magsabi ng okay lang ako eh. May danger na. Kasi pinapalabas mo lang na you're okay. Pero ang totoo, yung puso mo, malayo na sa Panginoon. It's comfortable enough to feel religious but lacks fire and intimacy. Nakasanayan na nating mag-church every Sunday, makinig, umawit, tapos after nun uuwi, tapos Holy Sunday, tapos rebelyong Lunes naman, sumunod. Ang Lunes, para bang holy-holy, pagdating ng Lunes hanggang Sabado, rebellious ka na. Tapos babalik ulit ng Sunday, holy-holy ka ulit. Tapos, pag uwi, baka nga hindi pa tapos yung Sunday, rebellious ka na agad. Hindi ba patapusin mo naman yung linggo. Kalahati lang. Ito po yung masaklap. Naakala natin ang pagsisimba lang natin is enough. It's not. Hindi po garantiya yan para masabi mo that you are cold nor you are hot. Medyo malalim po ang ating pinag-uusapan.
Kasi binabangga po natin ngayon yung ating mga practices na ang akala natin ay okay lang pala. Hindi naman pala. It gives false sense of security, mga kapatid. It misses the heart of God. Nakakalimutan na natin yung puso ng Panginoon. Yung sense of security, napapalitan ng kasinungalingan. Akala mo you're secured. Akala mo siya na. Hindi naman pala. Akala mo secured ka sa Kanya, hindi pala. Wala pa kami natatamaan, pero sinasabi ko lang, mag-ingat po tayo. Kasi po, itong lukewarm faith natin na ito, ay sinasabi ng ating Panginoon, it's either sa akin ka o sa mundo. Kung sa mundo, then umaasa ka sa wala. Paaasahin ka lang ng mundo. At masakit na umasa sa isang bagay, no, na hindi naman mangyayari. Pero sa Diyos ka umasa, tiyak mangyayari yan sa buhay mo. Praise God. Again, mga kapatid, ang simbahan ng Laodicea ay naging lukewarm. Hindi sila nagkasing init sa pananampalatayang gaya ng dati. Naging complacent sila sa buhay. Pinili ang kasaganaan ng mundo kaysa sa init na relasyon sa Diyos. Sa halip na maging pakinabang, mainit sila o malamig, no? Naging walang saysay ang kanilang spiritual na buhay. Bilang mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, kailangan nating makita ang sarili natin sa paraan na nakikita tayo ng Panginoong Hesus. Hindi ayon sa sarili nating tingin natin na minsan nagiging mayabang tayo, nadadaya na tayo ng sarili nating paniniwala sa totoo lang. Tinawag niya silang malamig. At kung sila ay magsisisi at magbabago, at kung hindi sila magbabago, hindi sila magsisisi, ang sabi ng verse 16, isusuka niya sila mula sa kanyang bibig. Hindi sinasabi ni Jesus na mas mabuti ang mainit kaysa sa malamig, ha? Nais niya ay maging isa sila sa dalawang ito. It's either mainit o malamig. Yung kapakipakinabang at may silbi. Kung malamig ka, meron kang pakinabang. Kung mainit ka, meron kang pakinabang. Pero kung lukewarm ka, maligamgam ka, mapait-pait ka pa kung iinumin, idudura ka. No? Kahit sino naman, kapag ka may uminom at lasang hindi maganda, mapakla or what, anong ginagawa ninyo? Hindi ba automatic sa sarili mo? Hindi ka pa nga nakikiisip eh. Automatic talaga. Ibinudura mo na yung tubig na yon. Kaya po, itong church na ito, sila'y namumuhay ng kampante lang, walang sigasig, walang parang binabaliwala lang yung pananampalataya. Sabi ni Jesus, umalis kayo sa gitna doon sa hot and cold. Mamili kayo, maging totoo kayo. Kaya ang hamon ng ating Panginoong Hesus ay mamulat tayo sa ating spiritual na kalagayan. Huwag tayong magpatuloy sa pagiging cruise control. Yung cruise control, alam niyo po sa sasakyan, may mga cruise control yun, yung hindi mo natatapakan yung gas, sarili na yun, automatic na. No? Kung maandar yung sasakyan, automatic na. Wala nang sigla. No? Maraming panahon sa ating buhay na parang distracted tayo o nawawalan tayo ng alab, pero hindi ito ang gusto ng ating Panginoon. Nais niya tayo na muling makibahagi, muling mag-alab. No? Katulad ng ating kanta kanina, mag-alab tayo. No? At maging kapakipakinabang sa kanyang kaharian. Hindi niya tayo tinawag para sa isang madali ang buhay. Hindi tayo tinawag, kundi para sa masiglang paglilingkod sa Kanya at kumikilos kasama siya. So mga kapatid, gaya ng Laodicea, hindi tayo tinawag para maging malagyamgam lang.
Alam ng Panginoon, alam ng Diyos ang ating mga ginagawa. Hindi siya nalilinlang sa ating mga panlabas na anyo. Hindi natin siya madadaya sa mga ginagawa natin. Ano? Alam niya kung may apoy ka sa iyong puso o kung nanlalamig ka na sa Kanya. At sa panahong ito, mas lalo tayong tinatawag ng ating Panginoon na magising. So, mga kapatid, let us all wake up. Church, let's wake up. He is near. The end is at hand. Yung mga nangyayari ngayon, yung earthquake sa Russia, yung mga locust sa Ukraine nung nakarang araw, yung pagyanig sa iba't ibang lugar, yung mga pagbaha na ito, yung war na nangyayari, it shows that the Lord is near. Kaya po, ito ay isang paalala na hindi na tayo dapat maging maligamgam. Start repenting. Go back to Jesus. Do not be lukewarm Christians, mga kapatid. And today, let us respond to His calling. Let's rekindle the fire. Let's live each day of it's our own last. Parang last day ko na ito. Lord, ibibigay ko na ito lahat para sa iyo before we meet face to face. Jesus is coming soon. Hindi ito panahon para maging komportable tayo na mga Christian. Ito ay panahon para maging committed Christian tayo. Hindi na ito yung oras para manatiling okay lang ako. Ito ang oras para manindigan, manalangin at muling mag-apoy para kay Kristo. Can we give a clap offering to the Lord? Can we all stand, please? Tayong lahat ay tumayo. Before we sing this song, nais ko pong magkaroon tayo ng self-reflection. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, kapatid. Ano ang diagnosis ng Panginoon sa iyo ngayon? Is it hot or cold or a lukewarm Christian? Nawala na ba ang dating apoy sa iyong puso para sa Diyos? Tinatawag tayo ng Diyos hindi para lang umupo sa simbahan, kundi para magliyab, mag-init para sa Kanya muli, mga kapatid. At salamat sa Panginoon dahil pinaalala muli ito sa atin. Amen? Now, let's sing this song at ayriin natin ang kanta na ito bilang isang panalangin para sa ating Panginoon. Hallelujah. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, a pure Lumalapit kami ngayon, hindi bilang isang perpekto, Panginoon,
kundi bilang mga pusong ng mga kailangan ng paglilinis sa Diyos. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga panahon kami naging malamig, Panginoon. Sa mga panahon na kami naging kampante kami, O Diyos. At naging abala sa lahat ng bagay, maliban sa inyo. Patawarin niyo po kami, O Lord. Kaya naman, Lord, thank you for being a faithful and true witness, O Lord God. Help us not to settle for a lukewarm faith, Lord. A lukewarm life, Panginoon. Rekindle the fire in us. Let us hear what the Spirit is saying to the church and respond in faith, O Lord God. Gaya ng iglesia ng Laodicea, Panginoon. Minsan akala namin ay okay kami. Akala namin okay pa kami. Pero ang totoo, unti-unti na kaming lumalayo. Minsan natatagpuan namin, Panginoon, natatagpuan namin kayo nasa labas pala ng church. And you're not inside the church anymore. Lord, patawarin niyo po kami kung minsan kami nagiging pasaway, patigas ang aming puso, Panginoon. Lord, wala nang sigla sa panalangin, wala nang gutom sa salita, wala nang apoy sa paglilingkod. Ngunit salamat, O Lord God, salamat, Panginoon, na sa kabila ng aming pagiging maligamgam, tinatawag mo pa rin kami, minamahal mo pa rin kami, minamahal mo kami, hinahanap mo kami, Panginoon. Linisin mo po ang aming mga puso, O Diyos. Talisayin mo kami. Alisin mo ang anumang karumihan sa aming kalooban, Panginoon. Tanggalin niyo po yung sa puso namin, Panginoon, yung pagmamalaki, yung igit, yung mga kasalanan, yung katamaran sa pananampalataya, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso na muling mauhaw sa iyo. Puso na tapat, mainit, Panginoon, at handang sumunod sa lahat ng naisin mo, Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Muli, O Lord God, hayaan mong dalisayin niyo po ang aming puso. Patuloy kami na manumbalik sa aming inip ng aming pananampalataya, Panginoon. Purify us. Yes, Lord. once again, O Lord God. Salamat po sa init ng iyong yakap, Panginoon, ngayong umaga. We thank you, Lord God, and continue to purify our hearts, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo po makaupo na. Amen. Thank you for watching mga kapatid. Sana na-bless tayo sa message today. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated. God bless.